pag-asa na ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa masididaan kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Malilig lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dalindaan, pagkasabtong araw ka marating. Garabilisin hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, lepon ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang welcome bagay na pinagabalahan. Lekon, alabing natin ang tunay na kahulugan. Lekon, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang niyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may kinaganapan. Tunay ka ba may alam? Tanggap lahat at welcome. And na Arian Ali Javier ng at ang patuloy. Jesus ayon sa Bible. Formative natin dito. At bago tayo mag-umpisa, ating mga magandang gabi sa inyong lahat. Muling salamat sa DevCon sa platformang ito na malaya namin ihayag ang aming paniniwala. At maganda sa platformang ito, marami tayong matutunan. So kahit na iba-ibang paniniwala natin, pwede tayo maging magkaibigan. At higit sa lahat, marami tayong matutunan. So ako pala si Pastor Wimpy, founder ako ng Yeshua Amazing Grace Gospel. Salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. okay. Ayan, at that is Pastor Wimpy ng Born Again at dako tayo sa ating negative ang tututol sa kanyang paksa. Bro Ali, kilala ka bro?
Gandang gabi sa ating lahat, gandang oras at Assalamualaikum sa mga kamusliman. Ang pakay ko sa pagsali ko sa ganitong talakayan, hindi debate kundi talakayan. May parating ang mensahe at ako po'y dating Kristiyano na nagbalik Islam. Sala gabayan ng kataas-taasang Diyos sa matuwid na landas ang mga tunay na nagsasaliksik ng totoong relihiyon. Thank you. Okay. So that is Bro Ali Javier ng Islam. At i-explain ko lang yung ang kanilang setup ng debate. Meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes na pagtatanong, same din sa rebuttal, 10 minutes, 7 minutes, at yung ating conclusion, final conclusion, mauna ang ating negative, mahuli naman ang affirmative. At as usual, debaters convention, standard rules. So alam na nila yan. At sumasang-ayon ba yung dalawa sa ating rules, Pastor Wimpy? Yes. Bro Ali. Yes, bro. Yes. Okay, ayan. At simulan na natin ang debate sa topic na patutunayan ko na si Jesus ay Diyos ayon sa Biblia. 10 minutes para sa iyo, Pastor Wimpy. Time start. Yung inyong time ay nasa screen. Now. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang topic rin to. So kasi ang Christology malawak. So dito specifically pag-usapan kung si Jesus ba talaga ay Diyos ayon sa Biblia, no? So sabi ng Biblia, si Jesus galing sa Ama sa walang hanggan. So kung si Jesus ay hindi Diyos na galing sa walang hanggan, di pa paano yung Ama niya? Hindi na Diyos. Kaya nga si Jesus at Ama at Banal na Espiritu sa walang hanggan magkakasama. Wala pang lahat ng mga bagay sa mundo, wala pang nilikha, wala pang mga relihiyon, nandun na si Jesus. Kaya nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Kaya nga kung si Jesus ay hindi Diyos, kaya ba niya Jesus maglakbay sa kalawakan, pumunta sa lupa at magkatawang tao pa? Dahil kung si Jesus ay tao na, bakit kailangan pa niyang magkatawang tao? Kaya nga si Jesus hindi talaga tao, Diyos talaga siya eh. Kasi nga, kailangan niyang magkatawang tao. Kung isang magkatawang tao, tulad kila Moses, kila Abraham, mamamatay sila saan? Sa kaluhalhatian niya na pagka-Diyos. Kasi sabi sa Biblia, walang pwedeng makita sa mukha ng Diyos. Okay? Wala naman literal na mukha ng Diyos. Ibig sabihin yun, yung kanyang kapagka-Diyos, yung ilaw na yun, mamamatay ka. So sabi rito, kung palang si Jesus ay hindi Diyos, paano siya nagkatawang tao? Kaya nga siya ay Diyos, kaya niya pumasok saan? Sa kanyang nilikha. Ang Diyos, hindi nanganak ng isang Diyos. Si Jesus ay hindi naging Diyos dahil siya ay Diyos na dati, galing sa langit. Ang anak lang ng Diyos ay si Jesus. Pero sa laman ay anak ng tao ay si Jesus. Pwede naman sabihin ni Jesus na kahit na ipanganak siya ni Maria na i-deny niya si Joseph, si Maria, hindi ganoon si Jesus. Dahil si Jesus mayroong pag-ibig, respeto sa kanyang nilikha, ginalang niya kanyang ama't ina sa laman, sa pagka-Diyos, na si Joseph at si Maria. Kaya doon makita, na si Jesus ay tunay na very good example, mapagkumbaba talaga si Jesus. Datapwat siya ay Diyos, hindi niya pinagmalaki. Hindi niya inabuso ang pagka-Diyos niya. Diba? Kaya nga dito sa lupa, nung si Jesus napabuhay siya, dalawa siyang katutubo. 100% God, 100% human. Okay. Number one, si Jesus ay pinababa ng mga anghel. Dito magpapatunay na si Jesus ay Diyos pa rin. Bakit? Dahil si Jesus nagkatawang tao. Dahil ang anghel mas mataas sa tao. So therefore, si Jesus kaya mababa sa anghel sa pagkatao niya. Dahil nung si Jesus bumaba sa trono niya, pumayag siya maging servant ng Ama, magpaalipin sa Ama, pero may karapatan siya. Kaya nung si Jesus ay nagkatawang tao, hindi na siya basta-basta pwede kumilos sa kanyang kalooban. Kaya hindi siya basta-basta pwedeng umutos ng anghel. Nakasalalay ang kanyang kalooban sa Ama. Kaya nga si Jesus ay Diyos pa rin. Pero kung babasahin sa Hebreo, sabi rito sa Hebrews chapter 2 verse 7 to 8, di ba?
Sabi ng Ama sa kanya, the Father placed everything under his feet when God subjected all things to him. He left nothing out of his control. Yet at present, we do not see everything subject to him. Ngayon, hindi pa lahat ay under kay Jesus sa kaharian niya. Pero may control pa rin si Jesus. Kaya nung makita, nagsabi sa anak niya, ibibigay ko sa anak ko ito. Ba't ganun? Kung tao lang yan, paano magkakaroon siya ng same authority sa ama? Kaya ang ama, may authority siya sa lahat ng bagay. O, binigay niya sa lahat ng bagay. Ibig sabihin ng authority si Jesus sa sarili niya, meron. Kaya ng ama yun, kasi nga, yung katawang walang authority. Pero si Jesus ay yan. Sabi nito, Hebrews 1:6. And again, when God brings his firstborn into the world, ano yung siya firstborn? Ibig sabihin ng sa lamang tao. Ano nangyari? Ano ba sa akin? Ay. Okay na? Dali. Ayan, okay na? Okay na? Ayan. Ayan, yan. Okay. Kaya nga dito makikita natin, no? Sa Hebrews 1:6, si Jesus lang ang unang-unang sa lamang tao nag-resurrect na kasamang body. Sa heaven, wala pang body. Soul pa lang. Si Jesus lang ang una-una nag-resurrect with glorified body, may kasama ang soul and spirit. Kaya nga, ito sabi sa Hebrews 1:6, no? Ito hindi pa siya nakakatawang tao. When God brings his firstborn into the world, hindi pa siya pinapadala, no? Let all God's angels worship him. So, nung pinadala si Jesus sa lupa, sinamba pa rin siya ng mga anghel. So, pati nila Maria at ni Joseph sa Matthew chapter 1. Kaya si Jesus ay Diyos, hindi lang tao. Si Jesus, alam niya lahat ng bagay. Omniscient siya. Alam ni Jesus kung kailan siya darating. Sabi sa Mateo 24:36, no one know the hour or days. No one knows, nor the angels in heaven, nor the Son, only the Father. Itong context na ito, ginagamit ni Jesus sa mga disipo niya, yung sinasabi niya, tao ako. Pero sabi ni Jesus sa Mateo 25:31-33, sabi niya, tao ako, pero Diyos ako sa katawang tao. Bakit? Sabi nito, but when the Son of Man came in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Nakaupo sa trono. Oh, all the nations will gather before him. Lahat ng tao sa mundo haharap sa paghukom ni Jesus. At sabi nito, he will separate them from one another, from shepherd to sheep. Ang shepherd separate from the sheep from the goat. Ang sheep ay ligtas. Ang goat hindi ligtas. Bakit? Old Testament, pagkakasal sila, tapos kamay nila, simbolo na yung kasalanan napunta sa goat. So, ibig sabihin, simbolo, pinatawag sila ni Yahweh, o na simbolo na pumapayag sila na tatalikod sa kasalanan. Kaya ang mga goat hindi ligtas. Sabi rito, he will put the sheep on his right. Bakit? So, ulit pagka ng kamay ka, lahat ay inheritance mo, ikaw ang pangalay. So, ibig sabihin, yung sheep na sa right, lahat ng inheritance ni Jesus, ay buhay na walang hanggan, lahat ibibigay. Pero yung nasa left, nasaan? Yung goat na sa left, sa impyerno. Kung si Jesus ay hindi niya alam kung kailan siya darating, but alam niya sa bawat tao sa mundo, maliligtas, sinong hindi? Tao lang ba yan? Kaya sabi nga rito, no, 1 Corinthians chapter 1, verse 24, ang wisdom ng Ama ay galing kay Jesus. Tao lang ba yan? So, paano mo papatunayan Jesus? Itong bagay. Matthew chapter 9, verse 4. Knowing their hearts, Jesus, why do you entertain in your hearts? At ang puso ng mga tao, tao lang ba yan? Hindi lang basta isang tao, marami. Okay, sabi sa Hosea, chapter 11, verse 9, for I am God, not a man, the Holy One among you. Ang tanong, kung si Jesus, hindi ba niya kaya magkatawang tao? Anong sabi ni Jesus?
impossible to God. Not, tanong, Diyos nga ba si Jesus? Oo. Sabi sa you not super good, but telling you because okay. Ikaw, wait meron pa, wala na. Ano, wala na sound? Wala na sound? Ikaw, wait Yan, okay. Saan? Yan. Okay na? Dali Hindi. Dali Yan, okay na? Okay na? Okay na? Okay na? Yan. Proceed, bro. Ayan, Okay. Okay. Kaya makita natin dito, no, Diyos nga ba si Jesus? Oo, sabi niya, claim niya, Diyos siya eh. Sasabihin nila, ay hindi, si Jesus, si Jesus nagkiklaim niya. Oh, siya nga nagkiklaim. Pero sabihin, hindi, mga Hudyo nagsasabi. Ano mga Hudyo? Ang Hudyo na nga, di nga naniniwala ang tao, ang Diyos pwede magkatawang tao. Sino pa magsasabi kay Jesus? Diyos ka ba? Sa katawang tao? Si Jesus nagsabi niyan. Oh, ang second demotion niyan, si Jesus. First demotion, si Jesus nagsasabi niyan. Yung second demotion na follow-up, mga Hudyo lang. Kaya sa lips na galing ni Jesus, na siya ay Diyos. Sa John 5:18, sabi rito, Jesus Christ making himself equal with God, kapantay niyang Diyos, ang kapantay niyang Diyos sa pagka-Diyos niya. Ang pagka-Diyos ni Jesus, kapantay niya pagka-Diyos ng Ama at Banal na Espiritu. O, tao lang ba yan? Paano maging tao lang yan? O, kaya si Jesus ay Diyos. Ito pa, si Jesus, binuhay niya sarili niya sa mga patay. Sabi sa Acts, ba't ganun? Binuhay ng Ama. Walang problema, kaya nga diyan nagpapatunay ang Ama at Jesus binuhay yung katawan ni Jesus, kayang buhayin kasi si Jesus may kapangyarihan ng Ama. Ang kapangyarihan ng Ama, kapangyarihan ni Jesus. Ang kapangyarihan ni Jesus, kapangyarihan ng Ama. Tao lang ba yan? Ito pa pinakamalupit. Si Satanas sa mga legions, mga billion, billion to, thousands of demons, sumamba kay Jesus Nasaan? Nasa Mark chapter 5, di ba? Sabi dito, no, sa Mark chapter 5, no, verse 6, sabi dito, when the legions or the demon-possessed saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. Sumamba. Isip mo, legion, mga demonyo, sumamba. Anong sabi dito ng demonyo? Jesus, Son of the Most High God. Oh, ibig sabihin, Son of the Most High God, anak ng Diyos. Na ibig sabihin, si Jesus na may pagka-Diyos. Okay. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative at sa mga bagong nanonood dyan sa live. Kanilang topic na pinag-uusapan, patutunayan ni Pastor Wimpitan, yung nagsalita kanina, na Diyos Jesus ayon sa Biblia. At dako tayo sa ating pagtatanong. Bibigyan ko ng 7 minutes na time sa pagtatanong. Bro Ali, 7 minutes para sa yung first cross, bro. Your time start now. Thank you, Brother Rasha. Pastor, gandang gabi. Okay, good evening. Dinig mo ako, Pastor? Oo. Unang tanong, Pastor, ilan ang Diyos? Sa pagdiniwala namin, sa born again Italian, mayroong tatlong Diyos. Itong tatlong Diyos ko, iisa lang. Yan ang misteryo na hindi mapaliwalag ng Biblia. Pero 100% na paliwanag ng Biblia, ang bawat isang Diyos ay Diyos. So, itong tatlong Diyos, isang Diyos lang. So, therefore, ang born again Trinitarian ay monotheism. Next question. Pastor, di ko narinig. Paulit, ilan ang Diyos? Sabi ko, ang paniniwala namin, ang Diyos sa amin ay mayroong tatlong Diyos. Itong tatlong Diyos ito ay isa. Kaya ibig sabihin doon, itong misteryo na ito, hindi mapaliwalag. Kaya ang Diyos namin ay isa lang. So, yun ang mystery na hindi mapaliwalag. Pero sinabi sa Biblia, ang bawat isa ay Diyos sa Old and New Testament. Thank you, Brother Rasha. Ulitin ko lang yung tanong, Pastor. Ilan ang Diyos? Ulitin ko, ang Diyos namin ay tatlo, at tatlong Diyos ito ay isa yan ang mystery, hindi nga mapaliwanag. So therefore, ang Diyos namin ay isa lang. Kahit naniniwala kami, mayroong tatlong Diyos. Kasi ang tatlong Diyos ito ay iisa. So isang Diyos lang ang sinasamba namin. Yan ang misteryo. Kaya nga sa Old and New Testament, napatunayan muli, ang bawat isa ay Diyos.
Thank you, Brother Rasha. Diyos po ba si Jesus? Oo o hindi? Yes, si Jesus ay 100% God. Next question. Mayroon po bang kamatayan ng Diyos? Excuse me, moderator, no objection, no? Wala yan sa premise ko. Buti tatandaan ko. Yung premise ko kanina, yun, doon niya tanungin kasi lumalayo sa topic eh. Doon muna sa premise ko yung kanina. Okay, so ganito. Counter, pwede Counter bang... objection mo na, bro Ali. Sige, bro. Kasi kadyusan po yung pinag-uusapan na hindi po ba napapaloob doon sa tanong o usapan na itatanong ang kung kasi tinanong ko una si Jesus ba ay Diyos, sabi niya oo, kaya nararapat bang itanong ko kasi hindi naman niya sinabi na namatay ang Diyos, talagang hindi niya sasabihin yon. Pero ang punto na to hindi ko alam kung dapat ba itanong na ngayon kasi napapaloob pa sa usapan. May Actually, kamatayan ba ang Diyos? yes, ganito. Actually, Bro Wimpy, yung tanong niya ay pasok naman doon sa topic na pagka-Diyos. However, sabi sige, ni Pastor Wimpy na hindi daw niya nilatag or hindi Oo, na yun nga ano. So ganito, Pastor Wimpy, tatanungin kita ulit. Sasagutin mo ba yung tanong niya or magne-next question tayo? Sige, walang problema. Sagutin ko na rin. Sige, sagutin mo bro. 4 minutes and 57 seconds. Proceed. Okay, ang Diyos ay hindi na mamatay. Si Jesus ay nasa Diyos sa katawang tao. Ang namatay kay Jesus, yung pagkatao, hindi pagka-Diyos niya. Next question. Thank you, Brother Rasha. Sinabi po ba, Pastor Wempi, sinabi po ba ni Jesus na tao siya? Biblical? Oo, hindi. Oo, sabi ni Jesus sa John 8:14 na tao siya. Pero sabi sa John 8:58 na huwag puputulin na siya ay Diyos din. Before Abraham, I am. Diyos sa katawang tao si Jesus. Next question. Okay, Pastor. Thank you. Malinaw na sinabi niya, John 8:40 sinabi mo sa ang talata. Mayroon din bang malinaw na sinabi ni Jesus, Diyos ako? Mayroon o wala? Meron. John 8:58, di ba sinabi niya, before Abraham, I am. Kasi yung I am, kino-quote ni Jesus yung Old Testament Torah. Sa Exodus 3:14, sabi ni Moses, sino ka? Anong pangalan mo? Tell them, I am sent me. Eh, Diyos na sa salita. Di Diyos yung, di sabihin, kiniklaim ni Jesus na Diyos siya. Next question. Thank you, Brother Rasha. Ulitin ko yung tanong, Pastor. Mayroon bang malinaw na sinabi ni Jesus, Diyos ako? Yung kataga na yon, katulad sinabi niya, tao ako? Okay, ulitin ko ang Bible... Mayroon po ba o wala? Meron. Meron, pero hindi per letra. Kasi ang Bible, hindi dictionary, hindi per letra. Pero sinabi ni Jesus, I am. Before Abraham, I am. Ang ibig sabihin ng I am, interpretation, God. Kasi sa Exodus 3:14 yun. I am God. Yan ang interpretation. Kaya sabi ni Jesus, Diyos ako. Kaya nga bago pa umilaw si Abraham, andun na ako. Nakita ni Abraham si Jesus. Next Nakita question. ni Jesus si Abraham. Thank you, Brother Rasha. Bakit hindi sinabi ni Jesus ng malinaw na Diyos ako kung Diyos din pala siya, Pastor? John 8:58, malinaw na sinabi ni Jesus, kaya nagalit mga Hudyo sa kanya. Sabi ng Hudyo, wala ka pang 50 anyos, nakita mo ba si Abraham? Anong sabi ni Jesus? Bago umilaw si Abraham, bago siya ipinanganak, bago siya nabuhay, nauna ako sa kanya, tao lang ba yan? At malupit yung sinabi ni Jesus. Pag sinabi niya nauna sa Abraham, nandun sa Eden, mas nauna kay Adam. Thank you. Mayroon din bang sinabi o tinuro ng kanyang ina na si Maria, sapagkat siya ang nakakakilalang lubos kay Jesus, na ang aking anak ay Diyos? Meron. Sa Lucas 1:46-47, nagpaltas pa nga si Maria kay Jesus sa anak niya. Sabi niya, my God and my Savior. Makasalanan ako, sabi niya Maria. Kaya sabi niya, my God and my Savior, yung anak niya ang tinutukoy niya sa tiyan pa lang, si Jesus. Papanganak pa lang. Pastor, ang gamit niyo po Biblia,
at ang gamit din ng Iglesia ni Cristo ay Biblia, bakit hindi po kayo magkaisa na si Jesus ay Diyos? Objection, moderator. Time stop muna. So, ano yung objection natin, bro? Ayan, ako okay lang sagutin. Kaya lang ang problema, yung dinadamay niyang INC dito. Malayo, iba ang paniniwala ko sa INC. Kaya huwag niya idamay. Pumunta siya sa Christology. Kasi di ba premise yun eh? Premise ko. Okay. So, tinatanggi mong sagutin yan dahil nabanggit yung Iglesia ni Cristo, ganon? Hindi ko muna sasagutin kasi lalayo lang eh. Kasi iba paniniwala ko sa INC. Huwag siya magdadamay. Okay, so ganito, bro Ali. Kumpa, Hindi daw niya, kahit pipilitin natin yan na ipasagot, eh, sabi niya hindi daw niya sasagutin dahil walang daw nadadamay. Yan yung sabi niya. So, kahit pilitin natin yan, hindi sasagutin yan ni Pastor Wimpy. So, next question tayo, bro. Kung pa pwede sa rebuttal, walang problema. Hindi ko ba po pwedeng tanong yun kasi comparison lang tayo, brother, di ba? Sa rebuttal mo na tanong. Sa rebuttal mo daw itanong yan, bro. Sabi ni Pastor Wimpy, talagang dito, wala tayong pilitan dito. Kung hindi niya sasagutin yan, eh, next question tayo. Ganun lang. Okay, thank you. Okay. Kung itinuro ni Moses biblical na isa ang Diyos, Pastor Wimpy, at sinabi rin ni Jesus biblical na isa ang Diyos, bakit nyo po itinuturo na tatlo sa isa ang Diyos? Okay. Ang revelation ng Diyos kay Moses ay isang Diyos, pero hindi maintindihan ni Moses. Pero, nung inutusan ng Diyos si Moses sumulat sa Genesis, sa Exodus, sa Deuteronomy pala, 6:4, meron dong Eloheinu. Ang Eloheinu, maraming Diyos at isang Diyos. Hindi maintindihan ni Moses. Hindi niya reveal kila Moses. Sa New Testament lang inilibig. Thank you, Brother Russia. Ang mabasa po sa Biblia, Brother Pastor Wimpy, na malinaw ay isa ang Diyos. At hindi po malinaw yung tatlo sa isa ang Diyos. Objection, moderator. Pinangangaral yung ito yung tanong ko. Bakit niyo pinangangaral yung hindi malinaw? Time's up muna. Wait lang yung tanong ni Bro Ali dyan. So, ano yung objection natin, Bro Wimpy? Pwede pakisabi kay Brother Ali, magtanong na siya agad kasi yung ginagawa niya, nagko-komento sabay ang tagal-tagal tapos saka magtatanong. Kaya hindi ko alam anong premise yun. Ganito, Bro Wimpy. Kahit anong itanong niya dyan as a premise, time niya naman yan eh. So, hayaan mo siya dyan. At wala naman tayong rules patungkol kung okay, sige. paano mag-premise ba. So, ganun. Sige. So, tuloy ka sa pagtatanong mo, Bro Ali. Sige. Time resume. Thank you. Ulitin ko, ang mabasa sa Biblia kung hinggil sa Diyos, isa lang malinaw po. At hindi malinaw yung tatlo sa isa. Bakit nyo po itinuturo yung hindi malinaw, Pastor? Paano hindi nga malinaw? Sinabi kong Eloheinu. Alam mo ba ibig sabihin ng Eloheinu? In-explain ko na nga sa'yo. Deuteronomy 6, for our God, Eloheinu, one God, Elohim, many God. Hindi ni-reveal sa mga propeta, ilan lang talaga, kung may anak ang ama. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ni Bro Ali ng Islam at dako tayo agad sa ating negative stand. First stand ng ating negative, Bro Ali ng Islam. Bibigyan kita ng 10 minutes, bro. Your time start now. Thank you, Brother Rasha. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang oras po sa lahat ng sa ating mga nakikinig, nating mga kababayan, lalo na sa mga nananaliksik. Nawa ay igawad sa atin ng kastaas-taasan ang Diyos na tagapaglikha, ang gabay sa sino mang matapat na nananaliksik, sapagkat tayo ay concern lahat tayo sa kaligtasan doon sa inaasam nating kabilang buhay at hindi pa natin nararating o hindi pa natin nakikita. Ang topic natin ngayon gabi ay hinggil sa katauhan ni Jesus. Sa isang banda, kung titingnan po natin, katauhan ni Jesus, hindi sinabing
kadyusan ni Jesus. Napakinggan po natin yung unang tindig ni Pastor Wempi na nagpapatunay sa angkin niya sa pananampalataya na si Jesus ay Diyos. At napakinggan din natin yung ating mga tanong kung paano na si Jesus ay Diyos ba o tao. Malinaw po biblical sa mga hindi pa nakakaalam, John 8:40, sa New Testament ng Biblia, sinabi ni Jesus na siya ay tao. At walang mababasa sa Biblia, from Genesis to Revelation, na sinabi ni Jesus na ganun kalinaw, ako ay Diyos. Wala pong mabasa. Yun lang interpretasyon ni Pastor kung paano nila pinilipit yung turo, kaya sinasabing si Jesus na ay Diyos. Dahil kung si Jesus ay Diyos, sentido ko muna ito po, napakagandang puntos. Kung si Jesus ay Diyos, sana siya mismo ang nagsabi na siya ay Diyos. Kung si Jesus ay Diyos, hindi dapat niya nilihim ang katotohanan ng sa ganon, hindi magkakawindangan ang mga tao sa mga henerasyon katulad natin. Sapagat tayo, sa isang banda, kung inutusan tayo ng Diyos at mayroon tayong pananampalataya, sumunod tayo. Kaya lang, kailangan natin ngayon na saliksikin, kilalanin kung sino ba yung ating Diyos. At sinasabi ng kasulatan mismo, biblical ha, kasi ang ating gagamitin ay Biblia ayon sa napagkasunduan, na si Jesus ay hindi Diyos dahil ang Diyos ay walang kagaya. Sa Isaiah chapter 46 verse 9, wala akong kagaya. Kung ang Biblia ituturing natin na salita ng Diyos at sinabi niya na wala akong kagaya, wag na po natin gawing Diyos si Jesus dahil si Jesus ay mayroong kagaya. Sa isang banda si Jesus, kung Diyos siya, hindi matatanggap ng matinong kaisipan dahil mabasa rin biblical Matthew 24:36 na hindi niya alam ang oras sa kanyang pagbabalik muli. Maging ang mga anghel, sabi. At ang anak hindi alam ang oras, ang nakakaalam ay ang Diyos na nagsugo kay Jesus. Kaya malinaw ngayon. Yung tanong ko kanina na ayaw sagutin ni Pastor Wempi, bakit yung Iglesia ni Cristo nating mga kababayan o mga kapatid, ay Biblia ang gamit nila, Biblia rin ang gamit ni Pastor Wempi, pero magkaiba sila ng angkin at pananampalataya mula sa Biblia. Mangyari lang na may isang totoo. Hindi po pwede na maging totoo ang dalawa. Na si Jesus ay tao, sa kabilang banda siya ay Diyos. Hindi po pwedeng mangyaring yun na magiging dalawa ang katauhan ni Jesus. Katauhan lagi nababanggit, hindi kadyusan. Kung titingnan natin ang mga punto na ito, si Jesus talaga ay kumbinsido ako at maraming mga tao, hindi lamang Muslim, kasi ang Muslim sa buong daigdig, wala ni isa na naniniwalang si Jesus ay Diyos. Ni anak ng Diyos, hindi tinatanggap ng Muslim si Jesus sapagkat ang Diyos walang kagaya para bigyan ng anak o kawangis o kabahagi. Si Jesus ay tao lamang at anak ng tao, propeta, so guminsahero, tao nga. Pero sa Kristyanismo, hindi rin lahat ng Kristiyano naniniwalang si Jesus ay Diyos. Bakit may mga Kristiyano na naniniwalang si Jesus ay tao? Doon ako nagduda noong sa kasagsagan ng pananaliksik, sapagkat naniwala rin na ako minsan na si Jesus ay Diyos, na anak ng Diyos, na Diyos na rin. Kaya sa punto na to, sa mga nananaliksik, wag nyo pong paghariin yung damdamin ninyo. Na kung ano lamang yung naibigan nyo, yun lang, dapat bang po kayo. Kung ang mga pari at pastor kinukonsidera pari sa Catholicism, pastor sa mga Trinitarian, katulad kina Pastor Wempi, o ministro sa Iglesia ni Cristo, ang mga ito kung tawagin ay marunong, hindi matatawaran ang kaalaman hinggil sa Biblia, hinggil
kay Jesus sapagkat nag-aral sila. Ngunit, bakit iniwanan nila ang pagiging pari o pastor nila o pagiging ministro nila, apologist, naging Muslim na sila, tinanggap nila na si Jesus ay tao. Sapagkat yun naman ang sinabi ni Jesus mismo eh. Sayang, hindi sinabi ni Jesus na Diyos siya. Ang sinabi niya kasi tao siya. Hindi sana si Pastor Wimpy ay tama ang kanyang angkin. Kasi kung titignan lang natin yung ating damdamin, yung ating nakagisnan, yung ating minahal na narinig natin, at yun na tayo, nandun na tayo, sunod-sunuran sa kung anong mayroon, hindi natin pinagbigyan yung sarili nating katalinuhan, yung pag-iisip na pinagkaloob ng Diyos sa atin, mananatili po tayo sa pagsunod na bulag. Sorry sa katagang ito. Ngunit bilang isang dating Kristiyano, hindi ako nagsasalita ngayon dahil Muslim na ako ng ganito, hindi. Dati akong Kristiyano rin. Kristiyano rin, ibig sabihin na pananganak na katulad po ninyo. At siyempre, katulad ng sabi ko sa pungad kanina, ang pakay sa pagsali sa ganitong talakayan ay upang maipaabot sa mga taong nakikinig hinggil sa mensahe ng Islam, ng katotohanan na si Jesus ay isang tao lamang. At kung may nasaktan, siyempre, dahil sa pagsabi kong si Jesus ay tao, hindi po personalan ito, kumbaga faith lamang. Okay. Ako bilang napabilang lamang na karagdagan sa maraming mga nag-Muslim na mga Pilipino na dating Kristiyano, bilang sa pananampalatayang si Jesus ay tao, alhamdulillah, ito ay, thank you Brother Rasha, ito ay hindi mapapahindian ng kasulatan mismo na ito ang ating basihan. Hindi po pwede natin dagdagan kung ano ang nasusulat, sapagkat sinabi nga rin mismo ng Biblia na huwag dagdagan ni bawasan ang nasusulat. Hindi nga ba ang nasulat John 8:40, si Jesus sinabi niya tao siya. Paano ngayon sasabihin mo, Pastor Wimpy, na si Jesus ay Diyos siya samantalang walang nasusulat? Pagdaragdag po ba yan? Siyempre, malinaw po yun. Kung si Jesus ay tao, kung si Jesus ay Diyos, ba't kailangan niyang nagdasal? Kung si Jesus ay Diyos, bakit napagod siya? Bakit natulog siya? Sa mga tanong na yan, nagpapakita lamang talaga na darating sa punto na tatanggapin natin na si Jesus ay tao dahil higit sa lahat, hindi niya sinabing Diyos siya. Ang Diyos ay hindi magbabago. Paano ngayon naging tao ang Diyos? Sa Santiago 1:17, hindi magbabago ang Diyos. Kung basahin ninyo ang 1 Timothy 1:17, kung di ako magkamali, walang kamatayan ang Diyos. Tinanong ko kanina si Pastor, si Jesus ba ay Diyos? Sabi niya, oo. Bakit namatay si Jesus? Sa tanong kanina na ilan ang Diyos, hindi niya masagot ng isa o dalawa o tatlo. Ang dami niyang cheche-boreche na sinagot yung tanong na ilan ang Diyos. Ganun po ba ang malinaw na mensahe ng Diyos? Nasa Islam po ang kasagutan. Kapag naging Muslim ang tao sa paniniwalang si Jesus ay propeta o tao lamang, masasagot po lahat ang inyong katanungan. Sayang lang sapagkat siyempre, dyan yung inyong pananampalataya, hindi natin masisi ang bawat isa sa atin. Kaya lang, ang Diyos patuloy na nagbibigay siya ng paraan upang maiparating. Thank you, Brother Rasha. Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ni Pastor Wimpy. 7 minutes, bro. Your time start now. Okay, Brother Ali, sabi mo si John Yes, 8:40. Pastor. Okay, John 8:40, sabi mo si Jesus ay tao lang. Tama o mali? Yes, tama po, Pastor. Tao lang. Yung lang na sinabi ko doon kasi ibig sabihin, hindi siya magiging Diyos. Dahil ang Diyos, ayon sa Isaiah 46:9, wala siyang kagaya. Walang mabasa na lang doon. Kaya lang, dinagdagan ko yung lang kasi para diinan na siya ay hindi po pwedeng maging Diyos. Dahil nga walang gaya ang Diyos. Thank you. Okay, question. Sa John 8:40,
Yung 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Kasama ba sa John chapter 8 yun? Yes or no? Yes. Sure ka kasama? Yung talata mga yun? Yes or no? Anong tanong mo doon, Pastor? Uulitin ko. Di ba sa John 8 chapter 40, yung may kasunod siyang talata, 41, di ba? Yung 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Lahat ba ng talata yan dapat isama sa John chapter 8? Yes or no? Problema po yan, Pastor, kasi hindi ko naman inilatag yung mga yan. At saka, ang layo ng tanong mo doon Time stop mo na. sa inilatag ko, Time Pastor. stop mo na. Thank you. Bro Ali, yung tanong niya categorical po, yes or no, pwede tayong mag-next question kung hindi mo siya masagot doon sa, or wala doon yung sagot mo ba na yes or no. Babalik ko ulit sa iyo yung, ano bro, merong categorical, yes or no daw. Sasagutin mo ba yung categorical bro or magne-next question na lang tayo? Next question, brother, kasi unang-una, hindi ko yung nalatag. Okay. Okay. Hindi ko nilatag yung mga Okay, next question. Next question tayo. Time resume. Okay, so John chapter 8. Kung halimbawa, John chapter 8 verse 15. Okay? Kasama ba yan sa chapter 8 ng John? Yes or no? 15 o 50? 15. 15. Kasama ba yan o hindi dapat isama? Yes or no? Hindi ko naman kako nilatag yan, brother. Pastor Wimpy, di ba? Sa Objection rules muna number ako, ha? one, Objection. Unang, Okay. ang pinag... Objection muna ako. Okay, ganito. I think nagpapaliwanag si Bro Ali at iniintindi ko siya na nag-object siya. So, ganito. Unahin ko muna si Bro Ali, Pastor Wimpy bago ikaw. Sige. So, Okay, Pastor Wimpy, Bro Ali, ano yung ating hinaing bro para maano natin? Ang pinag-uusapan, ang sinabi ko, yung hinggil kay Jesus, hindi hinggil sa pagdurugtong-dugtong kung saan kukunin yung pagkabuo ng pagiging Diyos ni Jesus. So, hindi ko nilatag yung mga yung verses, hindi ko nabasa yun. Sabihin na yes or no, may kaugnayan si Jesus doon. Hindi ko yun inilatag, hindi ko. Okay. Di ba, Pastor, tama ba sa first tendig, first part, kung anong nilatag, doon muna tayo magtatanong, di ba? Okay, so thank you. ayon sa naiintindihan ko, sabi ni Bro Ali, hindi pa daw niya nilatag yung talata na yun. So, tinatanggi niyang sagutin muna ngayon. Dahil sa ngayon ay meron first stand pa lang. Bro Wimpy, ano yung ating Pero counter, bro? Ang objection ko, related yan sa pag-usapan namin kasi versikulo, citas yan eh. Di ba related ang citas sa bawat isa? Yung tanong doon. Yes. So, ganito. Valid din naman yung kay Pastor Wimpy na pasok yun sa pinag-uusapan. However, Pastor Wimpy nga, ginagamit ni Bro Ali yung ating rule number 5 na doon ka lang muna magtanong sa pinapahayag mo sa first stand, pero sa rebuttal, pasok na yan yung tanong mo. So, next question tayo. Yan yung ating... Okay, next question, Brother Ali. Sa John 8:58, si Jesus sabi niya, bago umiral si Abraham ay ako ang ibig sabihin na ako ay Diyos. Diyos si Jesus dyan, yes or no? Hindi ko rin, brother, nilatag yung John 8:58, hindi ko ginamit. Ang ginamit ko lang, bro, i-remind ko sa'yo, Isaiah. Objection, moderator. Time stop. Hindi ko ginamit yung ginamit mo na. So, Bro Wimpy, anong objection natin, bro? Sobrang related ang topic kasi nasa John chapter 8 yun. Ang tanong ko ito kung si Jesus ay Diyos, pasok na pasok. Ako lang, brother, Rasi, okay lang. Hindi, kahit hindi niya sabihin, okay. Ang point ko lang dito, at least ma-address, makita ng mga tao na hindi niya masagot. Yun lang. So, ganito ulit yung
ano ni Bro Ali, hindi pa daw niya nilatag. So ayon talaga sa ating rule number 5, doon ka lang magtanong sa nilatag niya. Sa rebuttal, pwede mo siyang itanong. At, Pwede ko naman sagutin, oo. Brother Rasha. Pwede kong sagutin actually. Kaya lang yung rule, mahalata naman nakikinig. Ito sabi ni Brother Fernando kay sa kaging kahapon. Wala pa naman doon sa first tindig sa rule kasi iniwasan. Every question has an answer, Pastor Wempi. So, Ay, okay. Walang problema, sagutin ko yan. Kaya lang, Okay, sa okay. rule kasi, di ba? Oo. So, Pastor Rimpi, ginagamit na naman niya yung rule number 5 at Yeah. talagang tama. So, proceed tayo. Okay. Next question. Sa akin lang, basta malaman nila na hindi niya masagot. Sagutin din sa rebuttal. Okay. Comment tayo. Okay. Okay. Sabi niya sa Isaiah chapter 46 verse 9. Wala nang bukod tangi ang Diyos. Ang tanong ko sa iyo, Brother Alex, sino ba Diyos tinutukoy dito? Ama, Anak, o ang Banal na Espiritu? Kung tinitingnan yung Old Testament, brother, hindi malaman kung sino ang Diyos, kung si Yahweh o Jehovah o yung Ama. Ngayon, kung tatanungin mo sino ang Diyos, si Jah. Ang sagot nasa Salmo 68:4. Thank you, Next brother. question. Okay, ulitin ko ang tanong ha. Sabi mo rito, si Jesus ay hindi Diyos. Inano mo itong sitas na ito. Ang tatanong ko sa iyo ngayon, dito sa Isaiah chapter 46 verse 9, kaya ba mong patunayan si Jesus ay hindi Diyos dito? No. Yes, kaya sabi ng kataga o mababasa kaputol sa 46:9 na Isaiah, wala akong kagaya. Ang isang Hesukristo may kagaya ba? Mayroon. So hindi Diyos si Jesus. Thank you. Ulitin ko, John 46:9. Sino ba tinutukoy rito? Sa tingin mo, ang Ama, Anak, o ang Banal na Espiritu? Isaiah, Pastor, Isaiah 46:9. Yun nga, Isaiah 46:9. Sinong tinutukoy dito? Ama, Anak, o Banal na Espiritu? Ang tinutukoy dyan ay ang Diyos. Hindi pwedeng tamaging Ama ang Diyos dahil ang Ama, lalaki, tao, ganon. Ang Diyos, walang kagaya. Lalong-lalong hindi pwedeng si Jesus ang tinutukoy dyan. Thank you. Okay. Ano ang connection ng Isaiah chapter 49 sa Isaiah ano connection ng Isaiah 46 verse 9 sa Isaiah chapter 45 verse 9? Connection niya. Ano connection niya sa dalawa? Ano connection? Kung hindi ko nilatag yung isang verse, bro, pero kung ang tinutukoy ng 46:9 ay isang Diyos at walang kagaya, wag ka nang magdagdag doon. Hindi tao ang Diyos. Thank you. Next question. Okay, sa Isaiah chapter 45 verse 16. Ang sabi dito, O Savior of Israel. Sino ang tinutukoy dito? Ama, Anak, o Banal na Espiritu? Pag sinabing biblical sa binasa mong verse, Savior of Israel, taga ligtas ng Israel, siyempre ang Diyos. Kasi mangyaring yung Ama o yung Anak, kasi biblical yan eh. Kaya lang ang tutol ko, 46:9 ng Isaiah, kung ang Diyos walang gaya, huwag mo nang gawing Jesus. Hindi Diyos Jesus. Thank you. Ano ibig sabihin ng Savior sa New Testament and Old Testament? Savior ay English ng tagapagligtas. Kung sa inyong pananampalataya ay si Jesus yon, tinututulan ko nga na si Jesus ay hindi Diyos kasi ang tagapagligtas walang iba kundi ang Diyos. Kaya lang sa pananampalataya po ninyo, si Jesus ang nagligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang pinag-uusapan dito yung kadyusan ni Jesus o katauhan ni Jesus. Tao siya, hindi sa Diyos. Okay, kung si Jesus ay tao lang, kaya niya magligtas ng tao, yes or no? Paulit yung tanong, please. Kung si Jesus ay tao lang, kaya ba niya magligtas ng tao, yes or no? Hindi niya kaya ang magligtas kasi tao lang siya. Dahil ang malinaw, biblical, walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos.
Kung ginamit niya ang mga propeta, sila yung daan upang maligtas ang tao. Yun ang reality. Kung si Jesus ay Diyos, kaya ba niya magligtas? Yes or no? Time's up. Kung Okay. siya ay Diyos. Time's up na. Okay, so dako tayo sa ating rebuttal. At bago natin puntahan yung rebuttal, syempre, shoutout muna na nasa live si Bro Ali Javier, si Mushib, si Jaime Regala. Nandyan lagi sa ating comment box. At yung topic nila ngayon, tutunayan ko na Diyos Jesus ayon sa Biblia. Pastor Wimpy sa iyong rebuttal. 10 minutes ulit, bro. Your time start now. Kaya patunay lang, ang mga Muslim gusto lang maihayag ang salita niya, yung Islam. Walang katotohanan sa Islam dahil wala silang mapatunayan. Puro argumento, komento, wala siyang maitukoy sa Biblia na si Jesus ay hindi Diyos. Kita mo kanina tinanggihan niya yung sitas na 8, Juan 8:40 hanggang 58 o 58, tinanggihan niya, hindi raw Diyos. Ang linaw sabi sa Juan 8:5, John 8:58. John 8:58 na si Jesus sabi niya, bago si Abraham umiral, ako nga, ako ay Diyos. Dahil kinukot ni Jesus yung sa Exodus, yung sa panahon ni Moses. Kaya nakita ni Jesus si Moses. Kaya nga sabi sa John chapter 5, verse 47, Moses wrote about me, Jesus. O, kita mo na, yan ang style ng mga Muslim. Wala silang mapatunayan, mapokomento, tama na raw. Pero wala silang mapoint na sita sa Biblia na ituro na basagin yung sitas. Wala. Zero. Anong katotohanan sa Islam? Wala. Zero. Okay. Pangalawa, wala daw binanggit sa Biblia na sinabi ni Jesus siya ay Diyos. Anong wala? John chapter 10 verse 33. Sabi ni Jesus, sabi naman Hudyo sa kanya, Jesus, you're a mere man, claim to be God. Sabi ni Jesus Christ, Diyos ako sa kataong tao. Tapos idadahilan ng mga Muslim, hindi mga Hudyo nagsabi na si Jesus ay Diyos. Ano yun? Hindi kasi naniniwala ang Hudyo, hindi naniniwala ang tao, ang Diyos pwede magkatawang tao. Hindi sila naniniwala dyan. Kaya nga nagalit sila kay Jesus eh. Tao ka lang, sinasabi yung Diyos ka. Tuloy. John 10:33. Sabi ni Jesus, ako ang Ama, iisa. Ibig sabihin, ang pagka-Diyos ng Ama ay pagka-Diyos ng Anak. Tuloy. John 10. Sa John 10:31 yata. Sabi ron, John 10:31 yata, sabi ni Jesus, do you know that you are God? Maling interpretation ulit ng mga Muslim. Ang God na sinasabi ron, hindi literal na Diyos. Rulers, si Presidente, Diyos. Ruler, hindi literal God. Si Satanas ay Diyos ng mundo, pero hindi talaga Diyos. Kaya, ang mga Muslim, pagpuputol ng talata, pretext, ipapakita ito muli. Pag hindi marunong yung tao, naniwala na, magsiyahada na. Sorry, mga Muslim, yung mga may alam sa Biblia, hindi yung manloloko yan. Yung mga walang alam sa Saudi, kaya nagsiyasyahada kasi una may trabaho. O, pangalawa, may trabaho sa Pilipinas, binibigay. Alam ko yan. O, kaya, kunwari, magsiyasyahada sila Muslim, pero pagbalik sa Pilipinas, Katoliko ulit. Kung di Katoliko, ibang religion. O. Ay, nako po. Alam mo, Brother Ali, kung talagang alam mo talaga ang Biblia na si Jesus, dapat sama naman lang, sinabi mo, John 8:58, babasagin ko yan, papaliwanag ko si Jesus. Wala ka na paliwanag. Sinabi mo, hindi, wala. Wala ka na paliwanag. Isaiah chapter 46 verse 9, hindi mo ba alam itong karatang ito ay propesya kanino kay Jesus? O kahit hindi sinabi nito si Jesus, magkakasama niya kasi Genesis 1:26. Sabi doon, di ba? Let us, makakasama sila Ama, Anak, Banal na Espiritu. Kaya sa context ng verse ng Isaiah chapter 14 and verse 16, sabi to, oh Savior, God, the Savior of Israel, ang Savior, 1 Peter yata o 1 Peter, basta 2 Peter chapter 1 verse 9, chapter 1 verse 1. Our God and Savior, Jesus Christ, sabi ni Pedro. Oh, ano yan? Ayaw nila sa konteksto dahil hindi nila alam ang konteksto ng Biblia. Wala silang patunayan. At puro no proof, wala namang mapatunayan. Oh, sabi niya, ay, marami na convert sa Islam, kaya hindi totoo ang si Jesus ay Diyos. Anong weak, very weak eh. Ano yan?
Bakit? Wala bang mga Kristiyano na wala bang mga sa Islam na punta sa Kristiyano? Ang dami ah. Si Nabel Querish. So, siya, kilala mo si Nabel Querish? Oh, si Christian Prince. Oh, ang dami ah. Oh, si Al-Fadi. Oh, mga hardcore Muslim yan. Oh, mata-convert. O yung isa pang mamamatay tao na ISIS sa Saudi. Oh, anak siya ng anak ng head ng ISIS, mata-convert. Very weak, paulit-ulit, useless. Walang napatunayan. Oh, tapos sasabihin mo rito, si Kristo ay hindi Diyos, walang nakasunod sa Biblia ay hindi Diyos si Kristo. Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Alam mo sabi ni Jesus, ako ay Alpha and Omega. O ano ibig sabihin Alpha and Omega? Alpha, walang katapusan. Alpha, walang simula, eternity. Omega, walang katapusan. Kaya si Jesus ay Alpha and Omega tulad ng Ama, God Almighty rin. O, wala. Kung gano'n lang sana, pwede ako maniwala. Kaso wala eh. Pahapyaw ka lang, komento. Wala kang napatunayan. O. Sabi mo, ang pari, mga pastor na convert, sorry, ibang mga pari, pastor, kasi wala alam sa Biblia. Yung mga dati mga pastor kilala ko, may mga kilala na convert hindi lang naman sa Muslim, sa INC rin eh. Wala alam sa Biblia. Hindi nag-aral ng Bible school. O, nalatagan lang, hindi alam ang context. Papayag na, naging INC na. Pangatlo, yung INC, papalusot ka pa, hindi ko kaya sagutin. Ayoko lang mandamay, sagutin kita ngayon. Ang INC, tulad nyo, hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. Oh, ba't mo i-compare ako sa INC? Hindi nga ako naniniwala sa INC. Ano yan? Patunay mo na hindi Diyos si Kristo, gagamit ka ng INC? Style mo. Sorry, yung style na yan, fallacy na yan, fallacy. Oh. Tapos, sasabihin mo rito, saan ba yun? Ito. Sabi sa Hebreo, 1:8. Ano mo sabi? Sabi ng Amang, anak ko ay Diyos. My son, His throne will be forever. Oh. Paano hindi mo sabing Diyos yan? Hindi ba nakakatawang tao yan, ha? Oh. Sabi doon sa Hebrews chapter 1 verse 6, yung mga premise ko, hindi mo binangga. Gawa ka ng sarili mong premise. Oh, Hebrews chapter 1 verse 6, let all the angels worship Him. Tao lang ba yan nasa langit? Oh, nasa langit sinasamba na. O, anong sabi sa Hebrews chapter 1? Oh, when my firstborn was sent to the world, kung yung anak ko din nila sa lupa, let all angels worship Him. Sa langit, sa lupa, sinasamba si Jesus. Tao lang ba yan? Ito pa, hindi mo binangga. Alam mo ba, si Satanas sumamba kay Jesus? Anong sabi ni Jesus kay Satanas? Satan, go away from me. Worship the Lord your God only and serve Him only. Teka, sandali. Nasaan si Jesus doon? Context. Tao lang si Jesus, meron ba siyang authority para paalisin si Satanas? Tao nga eh, sinasabi mo, hindi na mapaalis. Diba? Hindi nila mapaalis eh. O, paano yun? Napatunayan, si Jesus ay Diyos. O, ba't sumunod si Satanas? Umalis. O, see? Wala ka napatunayan. Wala, zero. O, paano yan? Ito pa. O, saan ba yung sinabi mo? O, ito pa, sa 1 Timothy, God is immortal. Alam mo context niyan? Pinutol mo. 1 Timothy chapter 2 verse 13. Ang sabi doon, Jesus Christ ay Savior. 2 Peter chapter 1 verse 1. Siya ay Diyos, ang Savior ay Diyos. Oh, kita mo? Alam mo, Brother Ali, nagpapaniwala ka sa mga ustad mong bulag. Okay? Bulag. Sorry ha, bulag talaga sila. Kaya ko lang sinasabi para mamulat ka. Kasi kayong mga Muslim, kailangan iharap kayo sa pader para mag-isip-isip kayo. Pag hindi kayo maghaharap sa pader, iikot-ikot lang kayo. Iharap kita sa pader. Yung mga imam nyo, mga ustad nyo, hindi alam ang Biblia. Kung saan-saan sila kumukuha sa ibang reliyon sa site, tapos ika-counter nila Biblia. Tapos pag na-confront sila na sabing mali, ay, hindi naniniwala, mali. Hindi na nila maniwala, mali. Hindi naman nila alam. Hindi mo rin alam. O, yun. Kaya nga sabi ng isang tao, no, the highest form of ignorance, ang pinakamataas na ignorance sa buong mundo na to, anong sabi niya? The highest form of ignorance, if you reject something you do not know. Paano yan? Wala ka talaga yan. Hindi ko na kailangan sabihin pala ito. Oh. Wala kang nasa lag, ni isa. Oh, wala eh. Alam mo, sa dami, oh. Wala kang nasa lag dito. Oh.
Ang mga pari hindi pastor. Ang pari ay hindi nagtuturo ng born again, okay? Ang mga iglesia ni Kristo hindi nagtuturo ng born again. Ang mga ITB, AC hindi nagtuturo ng born again. Dahil sila naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Tapos sasabihin mo, ikaw born again ka, hindi mo nga alam ano ibig sabihin born again. Born of water, ano kagaya siya? Ano kagaya sa akin? Paliwanag mo! Ako napapaliwanag ko Alam mo, halatang ano ka lang bago ka na takiya para makakonvert ka. Pero sorry. Once again, uulitin ko, the highest form of ignorance is to reject something you do not know anything about. Sabi sa Bible, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ignorance of the Bible is ignorance of God. Wala ka na patalan, zero. Yun lang. Time. Okay, so nadinig nyo yung boses at pahayag ni Pastor Wimpitan ng Born Again sa kanyang rebuttal. At gusto ko lang i-aware dito sa panahon ng pagtatanong sa rebuttal stage, pwede nang itanong lahat basta pasok sa topic. At yan yung ating rules dito sa Debaters Convention. So Bro Ali, 7 minutes para sa yung pagtatanong, bro. Your time start now. Thank you, Brother Asha. Pastor, unang tanong, may pinagmulan ba si Jesus? Yes or no? So, siya ay Diyos, Espiritu kasama ang Ama sa walang hanggan. He is the Alpha, walang hanggan, katapusan, eternal. Next question. Hindi ko naririnig Anong tanong, Pastor? May kamatayan ang Diyos. Kung walang kamatayan ang Diyos at namatay si Jesus, paano ma-reconcile mo na Diyos siya, Pastor? Nasabi ko na kanina yan. Ang namatay kay Jesus, yung pagkatao, hindi pagka-Diyos. Ang Diyos, kailanman hindi mamamatay. Ang namatay kay Jesus, yung pagkatao. Dahil yung pagka-Diyos ni Jesus na Espiritu, nasa loob ng katawan tao. Kaya nga, ang katawan niya namatay. Kaya si Jesus, nung katawan niya namatay, buhay si Jesus sa langit, sa impyerno, nasa lupa, kahit saan. Next question. Bakit hindi niya sinabi na Diyos siya, Pastor? Binanggit ko kanina, sabi sa John chapter 10 verse 33, nang sinabi niya, Diyos, John 8:58, before Abraham, I am God. Bago si Abraham, ako ay Diyos. Next question. Yung kaninang tanong ko, Pastor, sagutin mo na ngayon. Ang Iglesia ni Cristo na gumagamit ng Biblia, tao si Jesus. Bakit Biblia rin ang gamit mo, Diyos na si Jesus? Sino sa inyo ang nasa tamang pagtuturo? Ang tamang pagtuturo, hindi ako sa Biblia. Dahil sabi sa 1 Juan 2:22, lahat ng dinaniwala si Jesus ay Diyos ay mga sinungaling at antikristo. Galit kay Jesus, lumalabang kay Jesus. Kaya ang Biblia pinag-aaralan kasi sila, tulad sa inyo, sumusunod lang sa pinuno. Kaya yung mga meme nila bulag, hindi alam ang Biblia, sunod-sunuran. So, kung halimbawa, maniwala sila, maniniwala. Kahit mali Next na. question. Ang dami. Thank you. Malinaw sa Biblia, si Jesus ay sa Acts 13 o 3:13, lingkod ng Diyos. Tama ba, Umali, Pastor? Yes, tama. Bakit ngayon hindi sinabi na siya na lang mismo ang Diyos at wala nang lingkod? Hindi na siya magiging tuloy yung lingkod. Kaya nga sa Acts chapter 2, ang mga apostles na tumestigo, si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos sa katawang tao, Lord, God. Kaya nga Lord, small L, Diyos sa katawang tao, small L kasi tao, pero Lord, big God din siya, Lord. Kaya Diyos sa katawang tao, kaya si Jesus ay hindi nilikha, siya ay Diyos na. Sa Acts chapter 2, nakita ng mga... Okay. Thank you, Brother Rasha. Sa Lucas 4:8, Lucas chapter 4 verse 8, si Jesus ang nagsabi, sumamba ka sa Diyos. Bakit hindi niya sinabi na sumamba ka sa akin, total siya naman pala ang Diyos? Yun ang maganda sa sinasabi ni Jesus. Kasi si Jesus nagpapakumbaba. Dahil yung panahon na yan, sa Mateo 4, kailangan ipapairal niya yung pagkatao niya. Na hindi na gagamit yung pagka-Diyos niya para maipasa niya yung tukso. Pero tingnan mo, nung sinabi ni Jesus,
Satan, get away from me! Kung si Jesus ay hindi Diyos, tao lang, ba't umalis Next ka na? question. Thank you, Brother Rasha. Puputulin ko na dito, brother, at sa salalantan kasi. Hindi pwede kasi nandito. Di bali kung ilang minuto pa yan, Nito nga po. gamitin na lang. Sige, meron pa namang 3 minutes. Magsala ka na, Naghihintay bro. pala si Okay, Mr. okay, sige. Mabilis Salamat lang. muna. Okay. Okay, so habang naghihintay, shoutout muna sa lahat ng mga nasa room. Nandito si Steve Jones ng SDA, Ezra ng Born Again ba si Ezra? Si Ryan, si Rowelo, si Edwil, si Heron, si Rowel ng SDA, tsaka si Fernando Camacho ng SDA, si Cal ng Ranger nandito. Shoutout sa inyo dyan at salamat at sinabayan nyo kami sa pagpupuyat ngayon. At syempre shoutout din na nasa live at yung makakapanood pa nito. Shoutout sa inyo. At Debaters Convention, gusting mag-promote yung ating YouTube channel, Debaters Convention Official. Ayan, kung gusto nyong balik-balikan yung debate, pwede kayong mag-subscribe, tingnan nyo yung mga debate dyan. Napakarami niyan at hindi kulang talaga kami sa manpower kaya hindi namin na-upload talaga, pero sana soon ma-upload na namin lahat ng debate at napakadaming debate talaga na hindi pa na-upload sa YouTube channel namin ba. So I think ang no-complete ko lang si Alvin Gitamundok at sino pa ba yung yung sa mga INC na-complete ko na din. Yung iba lalo na kay Fernando Camacho, hindi, napakadaming wala pa doon. Pero pwede nyo siyang tingnan sa kanyang channel. Ang mga channel nila, like kay Sam, may channel si Sam, Fernando Camacho, sila Melchor, meron din. At iba pa mga debatista. Si Pastor Wimpy, ang dami din na miss ko pa na mga debate niya, hindi ko pa na-upload. Pero sana ma-upload natin lahat yan. At yun, kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong pa-schedule sa amin, Debaters Convention. At meron kaming standard rules na tinatawag, Debaters Convention Standard Rules. At nagugustuhan naman ng mga batikan na mga debatista at mga galing. Na-cater na namin sila Rashid, yung translator ng Islam, si Bro Romas, Ibrahim Romas, at magkakaroon pa kami ng napakaraming debate pa sa kanya at sila Brother Thompson, si Brother Alvin, sila Melchor, yung mga kilalang debatista sa larangan ng pangrelihiyong debate ay na-cater na ng Debaters Convention. At sana din sa mga gustong sumali dito, mag-PM kayo at schedule namin kayo sa isang debate. At kung wala kayong makaharap, pwede ko kayong i-set sinong gustong makipag-debate sa inyo na nandito na nasa loob. Meron tayong Catholic, SDA, Islam, meron ngang atheist, merong mga free thinker kung tawagin, merong mga ranger. Makikilala ninyo sila, mga SDAC at mga MCGI, INC. Wala kami masyadong sa INC, pero soon sana ay meron tayong makuhang isang INC na debater dito na maglalagay sa Debaters Convention. Meron tayong MCGI, mga Baptist, si Pastor Ray, nandyan, sila James, sila Dino, napakarami. So kung gusto nyong makipag-usap o makipag-debate tungkol sa reliyon, mag-message kayo sa akin directly or sa Debaters Convention. So yan, at ipapaschedule natin yan. At ang ating Debaters Convention polo shirt at t-shirt, pwede kayong mag-PM sa Debaters Convention kung gusto nyong
mag-score ng ating mga t-shirt at mug. Kung available, tingnan, PM lang kayo. At ano pa ba? Habang naghihintay kay Bro Ali. I think ang sala nila is 5 minutes lang ata yan eh. So, tayo na lang natin konti at makakahintay naman si Pastor Wimpy. Ito yung mga... yun yung ating mga isa sa sponsor ng Debaters Convention, si Brocal. So, ano pa ba? Shoutout ko muna. Pastor Wimpy, yung kanyang... Meron bang... Yes. Meron kang YouTube channel, bro? Meron. Yung Pitan. Yan pala. Search nyo lang Oo. sa YouTube, Wimpitan. Subscribe Kasi aayusin ko na yan eh. yun. Ayusin ko na yan, no? Oo, para ma-set na yung ano. Napakadami dito Oras mga YouTube channel. Pwede nyong i-follow, ay subscribe. Kahit last na yung Debaters Convention, okay lang sa amin. basta i-subscribe nyo at maliit na lang, I think 20 plus na lang. At mamonetize na yung Debaters May Convention. announcement ako, Brother Rasha, may announcement. Oo, konting pa-advertise daw kay Brocal. Tapos, Oo, may announcement Tapos, ako. may- Magbibigay ang DevCon sa mapipili naming manonood. ayos. Pipili kami ng isang mapalad na makakatanggap ng gantimpala galing sa DevCon. Yun. Galing sa mga sponsor, sa mga manonood. Kung paano pipiliin na Rasha, pag-usapan natin. Oh yes, sige. Ano natin yan, maganda yan. At para din, hindi lang sila nanonood. Kundi mananalo pa sila, no? At least, at least, Yung mga Brother lahat na Rasha, ano, nagko-comment, Lahat pipili ng tayo. mga debaters, bigyan mo na lang nakati-hati sa monetize. sana nga monetize na. Tagal-tagal na natin. Hindi bali, paabutin na ng milyon para libo-libo tayo. Oo, ano natin si Yung mga manonood, pagpalain natin yung mga manonood. Oo. Okay, ano yung kagaya nila Tulpo, ayan, yung million. Devcon Brothers. Pwede ba yung Devcon Brothers and Sisters? Nasa DevCon na. Ayan, pipili nakabalik tayo na. ng Pwede na ba bro? Pwede na tayo. Balik na eh. Ayan, at dako tayo sa ating negative stand, rebuttal niya. 10 minutes, no? Kay rebuttal Ali. Bro, your time start now. Thank you, Brother Rasha. Pasensya na kayo. Natagalan ba ako? Kasi ginaya lang namin si Jesus nagpatira pa kami. Ito yung tinatawag na sunset prayer. Kapag lumulubog ang araw, may isang pagdarasal. Pang-apat po yun kasi 5 beses sa maghapon. Hinggil pa rin kay Jesus, rebuttal. Thank you, Pastor Wimpy. Kaya lang hindi ko natapos yung pagtatanong. Di bali, sa mensahe kung saan si Jesus, sabi mo kanina, Pastor, yung nagmumuslim na mga Kristiyano ay walang alam. Malabo po yun, Pastor, kasi totoo yun na kung lumipat sa isang relihiyon, mula sa isang relihiyon, sasabihin, wala silang alam kaya lumipat. Kailang matatawaran mo po ba ng kaalaman ni mga pari at pastor po yung ilan sa kanila? Tama lang, Pastor, na lumitaw talaga yung katotohanan hinggil kay Jesus sa usapan natin na siya ay tao lamang. Kasi ang Diyos walang kagaya. Actually sa Biblia, 46:9 ng Isaiah, kung ikumpara doon sa Quran, chapter 112 verses 1 to 4, 4 na verses lang yon, walang kagaya ang Diyos. Hindi po pwedeng tawagin na ama, hindi pwedeng tawagin na anak kasi wala nang kagaya. Ganun pinangalagaan ng Islam para hindi tayo magdagdag. Sa punto na itinuturo mo, Pastor, na si Jesus ay Diyos samantalang ang mabasa sa Biblia, tao ako, sabi niya.
at walang mabasa sa Biblia na siya ay Diyos na kanyang sinabi na ganun kalinaw, nagdadagdag pa po, Pastor. Kasi very simple lang kasi ito eh. Kung sinabi ng Diyos na wala siyang kagaya, hindi na natin po pwedeng igaya. Eh mahirap po yan. Ginagawa niyo yung Diyos ang tao. Mabuti kung may mabasa sa Biblia na sinabi ni Jesus na ako ay Diyos. Di ba ganyan kakapal ang Biblia? Kung ilang pages dyan. Pinakamahalagang bagay, hindi nakalimutan ba ng Diyos na sabihin na ako ay Diyos? Sentido común, Pastor. Pag-iisipan niyo po yon. Kung mag-Muslim ka, Pastor Wimpy, mabibilang ka lang, madadagdag ka lang sa mga magmumuslim na pastor. Pero ang gabay, nasa Diyos, siyempre. Lahat po tayo concerned sa kaligtasan. Ito payo ko sarili ko, payo po sa ating lahat. Dalangin po natin sa Diyos na kinikilala natin sapagkat nag-iisa naman siya. Nagabayan niya tayo sa kanyang relihiyon. Igabay niya tayo sa totoong pananampalataya na matagpuan natin sa Jesus ay isang sugo lamang at propeta o tao. Sa Quran chapter 5 verse 116, mababasa doon na sa araw ng paghuhukom, sasabihin ng Diyos kanino kay Jesus, aanta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ang bersikulo na ito tatanungin si Jesus. Hindi tatanungin dahil hindi alam, hindi po ganun. Para sa mga tao. Sinabi mo ba sa mga tao na sambahin ka at ang iyong ina kahalili ng pagsamba sa Diyos? O nakita nyo ngayon? Kaya sa Biblia ninyo, walang mabasa na sinabi ni Jesus ay ako ang Diyos. Wala. Kasi ang patotohanan, ang sinabi ni Jesus, ako ay tao. Biblical yun. Anong sabi ni Jesus? May akunu li an aqula ma laysa li bihaq, hindi ko inangkin ang isang bagay na walang katotohanan para ako'y magangkin. In kuntu qultuhu faqad alimta, kung sinabi ko yun, alam mo po yun. Kita mo, Pastor Wimpy? Mabuti na lang, alhamdulillah, may mensahe ng Islam na nagbibigay sa atin upang ituwid ang mali-mali nating naintindihan at napag-aralan sa kanya-kanya nating naunawahan. Dahil ang katotohanan, sana ang isang revelasyon ay may isang propeta na tumanggap at siya ang nagbigay ng pahayag upang maunawaan ng mga tao. Katulad ng Torah, binigay kay propeta Moses, ang mga tao ay sumunod sila sa utos ng Diyos dahil sa pag-uutos o pangunguna ni Moses bilang sugo. O sa hadith, ano sabi ni Propeta Muhammad? Sa panahon ni Moses, ang mga tao, yung mga tao noon, nagkakawindang-windang din. Pero, ang mapupunta sa paraiso ay siya lamang sumunod kay Moses. Sa panahon din ni Jesus, sa isang hadith, ang mga tao, nagkakawindang sila ng pananampalataya, ngunit ang sumunod kay Jesus, sila yung maligtas. Sila yung sumunod, hindi sumamba kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, may pinagkaloob kay Propeta Muhammad na Quran, revelasyon. Ang sumunod kay Propeta Muhammad magkakaroon ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Nagkakawindang din tayo ngayon. Kaya inaanyayahan namin kayo na tanggapin ninyo ang katotohanan ng si Jesus ay sugo. Dahil mababasa lang. Biblical at ang Quran. Quran chapter 19 verse 30. Sinabi ni Jesus na siya ay alipin ng Diyos, propeta ng Diyos, lingkod. Quran chapter 43 verse 64, sinabi ni Jesus, si Allah ang aking Panginoong Diyos. Kita ninyo? Ganun kalinaw ang mensahe. Hindi yung mga ngapa kayo at magkakabulilya sa kung ano-ano ang aral ng inyong pananampalataya dahil walang iisang turo. Ang hirap mong ituwid, Pastor Wimpy. O ang hirap mong sagutin. Yung tanong, bakit ang Iglesia ni Cristo ito? Panimbangan lang. Hindi po ako gusto na masaktan bawat isa.
Kung ang kapatid na Iglesia ni Cristo ay sumasamba sa Diyos sa paniniwalang si Jesus ay tao, Biblia ang gamit. At ang mga katulad mo, Pastor Wayne, pinaborn again, Biblia ang gamit. Paniniwala mo, tinuturo mo si Jesus ay Diyos. Eh anong pagkaiba? Nakakausap ko na Biblia gamit nyo. Yan na nga ang sinasabi ko. Usapan namin lagi, kung mayroon sanang isang sugo na tumanggap ng regulasyong pangalan ay Biblia, mayroon sanang isang turo kayong makukuha dahil ang pangunguna ng turo ng sugo na yan. Napakaganda ang mensahe ng Islam na giliw na nakikinig. Makikita nyo ngayon ang katotohanan kapag sinabi na ang Diyos ay walang kagaya, huwag nyo nang sabihin na siya ay tao. Dahil mabasa sa inyong Biblia, siyempre, Oseas 11:9, ang Diyos ay Diyos at hindi tao. Malinaw yun. Huwag nyo na pong dagdagan. Kung sabi ng iba, ang mga Muslim, puro literal. Tama, puro literal ang naaarok natin dahil tao lang tayo. Hindi tayo propeta na bigyan ng inspirasyon na kung managinip ka, revelasyon, hindi. Mayroon na tayong pattern. Sumunod na lamang tayo. Kaya nga isang banda ang katagang Muslim ay sumunod, malima. Ang kanyang katangian, kadsana nawa at Lalaglag. sa mananang. At siyempre, ito ay itinuro ng mga maalam, hindi yung kanya-kanya. Kaya tingnan ninyo ang palataya. Mga Muslim, mga hindi Muslim, lalo na kung manatili kayo sa pagkilalang si Jesus ay Diyos. Thank you, Brother Rasha. At naabutan kayo ng kamatayan sa ganang pagtatambal ninyo, ayon sa Quran chapter 4 verse 48, wala po kayong kapatawaran at wala po kayong kaligtasan. Dahil ang unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos na sasambahin. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Chapter 22 verse 17 ng Quran. Si Jesus ay isang propeta lamang, isang tao, yun ang pananampalatayang totoo. At inshallah, umabot sa atin ng buhay na magabayan ang sino man na loobin ng kataas-taasan base sa inyo pong malinis na puso sa pagsasaliksik. Panalangin natin sa Panginoong Diyos. Ihdinas siratal mustaqim. Igabay mo kami sa matuwid na landas. Sabi ni Propeta Muhammad, kullukum dalun. Sa isang hadith qudsi, pastahduni ahdikum. Lahat kayo nanggaw. Humingi kayo ng gabay at kayo igagay. Thank you, Brother Rasha. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Bro Ali Javier ng Islam. At by the way, sa ating topic ngayon, patutunayan ni Pastor Wimpy na Diyos Jesus ayon sa Biblia. At ngayon ay siya ang magtatanong sa kanyang pangalawang cross. Pastor Wimpy, mute bro. Okay? Okay ba? 7 Okay na? minutes bro, okay na okay. Your time start now. Okay, sabi mo Ali Javier, si Jesus ay hindi Diyos sa Quran. So, sure ka ba dyan na sinabi ni Allah sa ni Muhammad na si Jesus ay hindi Diyos sa Quran? Yes or no? Sure na sure, Pastor, sa Quran, walang windangan. Pag sinabi, isa lang, sapat na. Si Jesus ay alipin, lingkod, sugo lang, hindi siya Diyos. Thank you, Pastor. Okay, ayon sa Quran, chapter 9, verse 31, they have taken their scholars and monks as lords besides Allah and also the Messiah, the son of Mary. Ano ibig sabihin yan? Alam mo, Pastor, ang ibig sabihin yan, yung nangyayari ngayon sa katulad ninyo, ginagawa ninyo, sinasamba ang mga monghi. Ganon. Sa particular sa ibang mga sikta ng kakristyanuhan. At nangyayari nga, kaya yun ang tinatawag na pagtatambal. Huwag sumamba Next maliban question. sa isang sasambahin. Okay, uulit.
ko. Ito yung sabi ng Muslim scholars nyo. Sabi rito, ang mga rabbis, ay pala, yung mga Muslim, kinuha nila na Diyos, si Allah, at mga monghe, ang Isaya, si Jesus. Oh. At ito lang, Teka lang, time stop muna. okay. Nag-ano ulit? Nag-ano? Oo, di maintindihan yung ano mo, bro. Wait. Wait lang. Kasi may kinagat ng dagatong ano eh. Ito okay na? Meron pa din Okay na? ano, bro. Ayan, Yan, okay na. Okay na? Oh, basta ganito, bro. Ito, okay na to. Huwag ka lang masyadong Okay, gumalaw siguro para sige. hindi siya na ano siguro. I think dahil sa gumagalaw ka ganun siguro yan. Okay. So, Okay. yan, okay na yan. 5 minutes, 16 seconds. na. Tuloy ka, bro. Tanong. Okay. Okay, Brother Ali, ulitin ko. Sabi dito ng mga Muslim scholars nyo, yung mga lords, yung mga Muslim, sabi niya, the Muslim has taken the lords besides Allah and their rabbis and their monks and the Messiah, son of Mary. Oh, sabi rito, when they were bidden to worship only one Allah. Ano ibig sabihin ito ng mga ano nyo? Ng mga Muslim scholars nyo? Kinuha ba ng mga Muslim na Diyos, si Allah, mga rabbis at saka mga monks, yes or no? Ang ibig sabihin niyan, Pastor, yung mga nagtatambal kay Allah, itinatambal nila yung mga monghi, mga pinuno, mga leader nila, ginawa na nilang kahalili ni Allah. Kasi sa Islam, walang ibang sambahin kundi si Allah. Thank you. Uulitin ko sa Tagalog, malinaw, lilinawin ko. Sabi rito, kinuha ng mga Muslim si Allah, si Allah, mga rabbi, mga monghe, at ang Messiah na anak ni Maria na Diyos. Paano ito? Diyos si Jesus dito sa talata, yes or no? Hindi Diyos si Jesus. Hindi po Biblia ang Quran, Pastor, na kung basahin mo, i-interpret mo ng gusto mo kasi magsasalpukan din tayo. Ang Quran, Pastor, isa lang ang turo. Tinuturo sa atin na sambahin lamang, walang iba kundi Allah. Ngunit, ang mga tao ngayon, nagtambal sila kay Allah. Thank Next you. Katod question. mo, sinamba mo si Jesus. O, Okay, tambal next mo. question. Brother Ali, Muslim scholars yun nagsasabi, hindi ako. Sila ang sumulat. At sabi nila, mga Muslim, bakit kinuha niyong Diyos, si Allah, mga monghe at mga rabbi at ang Messiah na anak ni Maria? Bakit yung ginawa yan? Ang tanong, Diyos si Jesus or hindi? Yes or no? Hindi Diyos si Jesus kasi walang isang Muslim sa daigdig na sagsabing si Jesus ay Diyos. Ang lahat ng Muslim naniniwalang si Allah lamang ang Diyos. Pero sa Kristiyano, ikaw lang, Pastor, ang naligaw. Thank you. Hindi ka ba naniniwala sa sulat ng mga ng Muslim scholars, no? Muslim scholar yung Nagkakais- ito. Naniniwala po ako, Pastor, nagkakaisa ang Muslim na sumamba lamang kay Allah, wala ng iba. Thank you, Pastor. Okay, ano to anong site to? Ito ay Quran site. Quran site to. So, tinatanggap po ba to? Itong Quran site na ito o hindi? Yes or no? Quran Arabic Corpus. Tinatanggap mo ba to? Yes or no? Pastor, mahina naman yung signal mo, pati boses. Lalo na yung aral mo po, di ko naririnig. Paki-ayos mo po yung headset. Ulitin ko. Tinatanggap mo ba itong Quranic Arabic Corpus na nagsasabi na yung mga Muslim, bakit yung kinuhang Diyos ang Allah, ang mga rabay at monghe at Messiah na si Kristo? Tinatanggap mo ba ito o hindi? Hindi nga, Pastor, kasi kahit isang Muslim, kahit isa, walang maniniwala sa sinasabi mo. Okay ba? Ang kulit mo, Tatawanan ka lang ng Muslim. Yun ang aking masagot, Objection, Pastor. moderator. Objection, Time stop moderator. muna. Objection. Anong objection, bro? Nag-side comment. Okay. Di ba sinagot ka lang, Pastor? Okay, Sinagot ko lang, brother, side comment tayo mga bro At tuloy-tuloy tayo 1 minute and 39 seconds. Bro Wimpy, tuloy mo yung tanong mo, bro. Okay, next question Okay.
Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 6, let all the angels worship Him. Worship Jesus. Tanong, si Jesus Diyos yan o hindi? Yes or no? Hindi Diyos. Dahil kung si Jesus ay Diyos, siya mismo ang magsabi na sambahin ninyo ako. Sa Lucas 4:8, si Jesus nagsabi, sambahin ang Diyos, hindi sinabi na sambahin ako. Malinaw ba, Pastor? Sabi sa Hebreo 1:8, ang Ama nagsasabi, my son, your throne will last forever. Ibig sabihin, kung ang trono ni Jesus ay forever, siya eternal, siya ay Diyos. Nagsisinungaling ang Ama ba rito sa Bible? Yes or no? Hindi siya Diyos, Pastor, kasi kung Diyos sa Jesus, dapat nilinaw lahat ang talata. Dinadagdagan mo lamang sa angkin mo, your throne stand forever. Nasaan yung Diyos doon? Dagdag ka naman, Pastor. Thank you. Uulitin yung tanong. Next question. Nagsinungaling bang Ama rito sa Hebreo 1:8 na sinabi niya kanyang anak na si Jesus ay Diyos? Yes or no? Hindi itatanggi ang nasusulat, ngunit parang tandang na nagsasabong kumpara sa ibang bersikulo. Tinitignan lang natin yung letra por letra, sinabi ni Jesus, tao ako. Hindi niya sinabi na Diyos ako. Thank you, Pastor. Hindi ko sinasabi sa ibang talata. Time lapse. Kasi talatang, time na ba? Time na. Okay. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate, rebuttal at second cross. Dako tayo sa ating konklusyon. Siyempre, mauna dito yung ating negative. Bro Ali, 5 minutes para sa yung final conclusion, bro. Your time start. This is warning ko sa Thank you, wala itong objection dito. So proceed ka, bro. 5 minutes, proceed. Thank you, Brother Rasha. Gandang gabi, Pastor Wimpy, at sa mga nasa room, di ko na maiisa-isahin. Sa amin, bilang dating Kristiyano, napabilang din lang naman ako sa mga nag-Muslim na Kristiyano Diba? So, dapat nakikita nyo po yon. Ganyan din ako noon pagka makikipagdikdikan din ako kung ano ang paniniwala ko hinggil kay Jesus. Kaya nga lang kung titignan natin talaga yung panimbangan na kung ang salita ng Diyos ay walang pagkakamali, dapat wag na natin pagsasalpukin. Kung sinabi ng mga talata, biblikal, di na natin ulit-ulitin na banggit na sa una pa, na walang kagaya ang Diyos, hindi na natin igagaya. Dahil higit sa lahat, sa 89:34 ng Salmo, thank you, sir. 89:34 ng Salmo, hindi mababago, hindi papalitan ang salita ng Diyos. Tama, yun ang totoo. Bakit ngayon kung sinabi sa Oseas 11:9 na ang Diyos ay Diyos at hindi tao, ikumpara nyo doon sa John 1-14 na naging tao ang Diyos? Nakalimutan ba niya yung sinabi niya para mabago? Wala tayong pagkakaisa talaga kung Biblia yung ating basihan. Kasi pumunta na naman tayo sa punto na kung mayroon sanang isang propeta na tumanggap nito, Bibliang revelasyon, isa lang sana ang ating aral. Di bali, may Quran naman talaga ng confirmation ng mga naunang kapahayagan. Zabur, Suhuf, Torah, Injil, Quran. Wala pong Biblia. Ang mga punto na ito kung saan ang Quran ngayon ay nagpapatunay sa kung sino ang Diyos. Ang kalikasan niya ay wala siyang kagaya. Yan ang unang-unang kalikasan ng Diyos. Makapangyarihan, tagapaglikha, wala siyang kagaya. Bakit ihahambing natin at gawin nating Diyos si Jesus samantalang siya ay tao? Hindi makapangyarihan. Mayroon siyang kapangyarihan sapagkat pinagkalooban siya ng Diyos, kasi ang Diyos kung gawin niyang si Jesus ay mayroong mirakulo at ang ibang propeta may mirakulo, suporta yun ng pagiging propeta nila. O di ba malinaw lamang talaga ang angkin na si Jesus isang tao o isang propeta o sugo
biblical, maraming nabanggit na siya ay propeta. Usugo mismo sa Matthew 15:24. Sugo siya kanino sa Israelitas. Kinumpirma ng Quran. 61 verse 6. Sugo siya sa mga Israelitas. Tama. Ang sugo sa bawat henerasyon, gabay ng bawat tao. Si Moses sa panahon niya, si Noah sa panahon niya. Hindi ba nangusap ang Diyos sa ating mga magulang noong una sa iba't ibang mga panahon sa pamamagitan ng mga propeta? Sino sila? Si Jesus kabilang. Basahin niyo ang Hebreo 1. Yan ang mababasa. Kaya ang paniniwala ng Islam tama. Si Jesus ay hindi humigit kumulang sa isang propeta. Alipin at lingkod ng Diyos. Sugo, tao, anak ni Maria. Kung nilikha siya, makababalaghang pagkalikha, walang problema sa Muslim yan. Pero ang sabihin niyo siya, thank you, Brother Rasha. Pero kung sabihin ninyo na si Jesus ay Diyos, yun ang problema. Dahil sumasalungat yan biblical. Ang ating pananampalataya ay nasa tauhid, matuwid na aral. Ito ang landas ng mga propeta, ang Islam. Nagtuturong totoo na si Jesus isang sugo lamang. Tao, propeta, mensahero. Maraming salamat, Brother Rasha, at sa ating mga tagapakinig. Hingin natin muli sa Panginoong Diyos na gabayan tayo sa landas ng mga propeta. Ang Islam, pagtalima. Gandang gabi po. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating lahat. Okay, so dyan natatapos ang conclusion ni Brother Ali ng Islam. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative, bro. Pastor Wimpy, 5 minutes para sa iyo, bro. Okay, unang-una, kailanman ng mga Muslim, dahil napatunayan po sa Islam ay walang katotohanan kundi brutal, kasamaan, ang gagahasa at pagpatay. Ang Islam ay purely kasinungalingan. Sabi nila ang jihad daw sa sarili nila, pero ang totoo, nagkakagulo sa Pakistan, jihad, umaalis sa sariling bansa. Pati sa mga Saudi at sa Jeddah, nag-aalisan ng mga Muslim doon, pupunta dito sa mga sa Western world. At kailanman niya mag-Muslim dahil nakasulat sa Quran, ang ala nyo ay si Satanas, ang linaw. John 8:44, sabi doon, Satan is the father of all lies. At nakasulat din sa Quran, si Satanas, si Allah, ang pinakamagaling na sinungaling at pinakamagaling na manlilinlang, the great deceiver, sa Arabic, Bakar. Hindi ka mag-Muslim. Pangatlo, hindi ka mag-Muslim. Dahil sa Muslim, kaya marami nag-Muslim, hayok sa laman. Pati mga sariling anak nila ibinibenta para sa prostitution at sa honor killing. Hindi ako mag-Muslim dahil ang Muslim, hipokrito. Sa harap nila, tumatawa sila, pero sa loob ng puso nila, sinusumpa nila mga kufar, mga kafir. Totoo yan. Ano sabi doon sa isang talata sa Quran? Sabi niya, we curse them with our smile. We curse them with our hearts, with our smile. Sinusumpa tayo. Hindi ko naman sinasabi lahat ng Muslim, ganyan. Pero ang nakatakot, pag ang Muslim na ay radikal, fanatiko, pumapatay yan. Itong totoong story, kwento sa inyong lahat. Nangyari ito. Mayroon siya kaibigan, best friend na Muslim. Tinanong nila sila, paano pag sinabi ng ala nyo sa Quran, patay nyo lahat ng mga kufar, gagawin nyo? Oo, gagawin namin. Alang-alang sa Islam. Ano yan? Hindi yung Muslim. Alam mo, Brother Ali, ang ginagawa lang yung mangaral, wala ang katotohanan na ipakita rito na si Jesus ay hindi Diyos. Hindi Diyos si Jesus. Walang nakasulat sa Biblia. Anong wala? Pinuputol pa yung talata eh. Hindi ba takiya yan? Panlilin lang. John 8:40. Yung John 8:45. Before Abraham, I am. John 8:32. I am from above. You are from below. Tao pa yan? John 3:13. No one has gone to heaven except the Son of Man. Teka lang. Wala pa naman tao sa langit Malupit yung sinabi ni Jesus. Context, John 3:16. Dahil ako namatay ako, nabuhay muli. Kaya ako kaunang-unang tao na may glorified body na sa langit. Bumalik. Tao lang ba yan, Brother Ali? Alam mo, marami nanonood. Salamat ko sa Diyos. Kaya sana paulit-ulit din gawin to para marami umalis sa Islam.
maniwala kay Jesus bilang Diyos sa kapagligtas. Marami kumukutya sa akin, ininsulto, ginampasok ko ni Rashid. Sabi ko, salamat, okay na nampasuhin ako, basta ang Diyos ko, may pangaral ko. Ang daming mali sa Islam. Sa SM pa. Nung sa SM, lalakad ako. Nagsishare ako ng gaso, isang Muslim lumapit. Totoo ba si Jesus ay Diyos? Sabi ko, papasukin mo sa puso mo sa buhay, malalaman mo siya ay Diyos. Nanalangin kami, pinapasok sa puso sa buhay niya. Lubos na kapatawaran, kaligtasan ni Jesus na naranasan sa oras na yun. Nagbago buhay niya, umiiyak pa nga siya. Hindi naman pigilan. Niyakap ko siya. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang kaligtasan, hindi ka papasok sa loob ng isang simbahan tulad sa Islam. Ang kaligtasan, si Jesus, Revelation 3:20, si Jesus papasok sa puso sa buhay mo. At hindi lang kaligtasan at lubos sa kapatawaran ibibigay sa iyo. Ibibigay niya sa iyo kapayapaan at higit sa lahat, yung dati mga kasalanan mo na hindi mo mabago, babaguhin niya isa-isa. Ako dating palamura ako. Mainit ang ulo ko. Sa kotse, babanggaan mo, bababaan kita. Kung may barilo, babariling kita. Wala akong pakialam. Kasi hangal na kaluluwa ko dati. Siga ako. Mainit ang ulo ko. Pumunta ako sa bar. May kasama ako babae. Binastos. Alam mo ginawa pa rin. Sa labas tayo, sapakan tayo. Dito, ano gusto mo? Basagin ko yung windshield ko. Bayaran ko pa yan eh. Kasi napiyara ko dati. Binago ng Panginoon. Yan ang sinasabi pagbabago. Sa loob. Ang relihiyon, hindi nakakahipo ng puso at kaluluwa ng tao. Ang pag-ibig, ang kapatawaran, at kaligtasan ng Jesus ang nakahipo sa puso. Paano? Papasukin mo sa puso si Jesus bilang Diyos sa kapagligtas sa Brother Ali. Pinagmamalaki mo, may kaligtasan ka. Walang kaligtasan eh. Nagbabayad ka lang kasalanan mo eh. Kaya kang gumagawa mabuti. Ginagawa mo ito, nagsasala ka, nagdadawa ka. Para may pogi point ka. Wala. Mamamatay ka sa kasalanan mo. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan kami, hindi nagbabayad ng kasalanan kami, bayad na. Kahit nagkakasala kami, bayad na, pero binago buhay namin. Ito pagkakataon na to, no? Sino sa inyo pang hindi nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos sa Blitas? Magpa-pray ako na ilang seconds. Sumunod ka o hindi, wala nang magawa. Sisimulan ko na. Panginoon Jesus, kagamin ito. Okay. Sayang anyway, Okay, okay lang. so naabutan tayo ng time at pasensya na. Bali mamaya. Dako tayo sa pasasalamat. Gusto kong this is not rebuttal at dito kayo mapasalamat sa mga manonood at makakapanood pa. Siyempre, unahin ko magpasalamat yung ating born again, Bro Pastor Wimpy. Pasalamat ka, bro. Okay, salamat sa Debaters Platform. Salamat sa Badali. Magandang exchange at panalangin ko ay pagpalayan bawat isa. Higit sa lahat, thank you sa mga nagpursiging mabuo to. Panalangin ko na hindi lang to basta lumaki, no? Marami pang sumali at parang mag-share na kanilang paniniwala. Salamat, magandang gabi lahat sa inyong lahat. Programa mo, bro. Ayun nga pala, programa. meron nga pala akong site, no? Wimpy Fan, no? So, yan ang ko. Ayusin ko na yan kasi at the same time, magsisimula mag-preach kasi naghahanda na ako pag natapos ng pandemic, magsisimula para maitayo ko na hipuin ng Diyos, na gumamit ng Diyos na isang tao na matayo yung simbahan niya. Charity to, hindi to private, at charity to. So, may lupa na, ang hinihintay ko na lang kay Lord yung structure niya. So, salamat. Okay, so that is Pastor Wimpy. At Bro Ali, pasalamat ka, bro. Nandiyan pa ba si Bro Ali? Hello bro, ayan. dinig niyo pa ako? Ayan, bro. Pasalamat ka naman, bro. Ay, maraming salamat po sa lahat-lahat. Siyempre, higit sa lahat, unang-una, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nananatili pa tayong buhay upang magsamba sa Kanya sa kabila ng pandemic. Visit lang kayo sa Facebook ko, marami pong mababasa dyan. Pastor Wimpy, may payo lang ako, wag mo nang sabihin yung bad na nakaraan mo kasi hindi po tama yon sa aral. Thank you, maraming salamat po sa inyo. Okay, so that is Bro Ali at nagpapasalamat din ng Debaters Convention sa ating sponsor, lalong-lalo na yung ating tantra-veda.com, yung ating mga person na nag-sponsor.
at Debaters Convention YouTube channel. Subscribe nyo at meron tayong mga next debate. Titingnan ko yung ating schedule para sa announcement sa next debate. Sa 28 bukas si Fernando Camacho versus Ali Javier, 8 PM yan. At sa ano pa ba dito? October 2 si Edwil tsaka si Pastor Wimpy. Topic nila, patutunayan ko na dapat pa rin sundin sa panahong Kristiyano. Patutunayan ko na dapat. Ano to, yung Sabat to, 'di ba? Pastor Wimpy, no? Sabat, ano Sabat? Edwil versus Wimpy. SDA itong Edwil eh. Sino yan? Hindi ko alam na. Nung kailan yan? Kailan yan? October Kailan 2. yan? October 2? Yun ako nga. Sabat. Hindi ko na maalala. Buti October 2. Meron ba? So Edwil versus Wimpy. October 2. Anong topic? Patutunayan ko na ang Sabat ay dapat pa rin sundin sa panahong Kristiyano. Oo. Sige. Okay. No problem. Sa October 3, si Fernando Camacho ng SDA versus Napoleon. Patutunayan ko na ang pangalang Jesus ay makakapagligtas. October 5, Fernando Camacho versus Mushib. 8 PM yan. October 6, Zayn versus Russia. Ako pala to. Patungkol sa kababaihan. Islam at Kristiyanong kababaihan. October 8 kay Alvin tsaka kay Mushib. October 10 kay Maricel Moncada versus Napoleon. At October sino pa ba? October 13 ano to? Bisaya edition to. Magkakaroon kami ng try namin na Cebuano, Bisaya, yung ating so pasensya na sa mga Tagalog na manonood at hindi kayo makakaintindi nito. At sa October 20, meron tayong kay Pastor Wimpy tsaka kay Ibrahim Romas. At September, eto na nga. So, yun, yung ating mga future debates. Tabayanan nyo, Debaters Convention. At ayun. This is Admin Russia, Debaters Convention. We're out. Sigurado ka ba sa iyong hindi? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong hindi, at ikaw ang tunay na magyayari. Manaliksik ka na lang ba sa katotohanan? Nung manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakratin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliligang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, labanan na, labanan na kasulatan, kapayapaan, pagkakamitan, sa tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa ligong iba. Sana'y ka naman sa dating daan.
ikaw, kung ikaw ay sila ko lang. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan ng banal na kasulatan, kapayapaan magkakamit ng tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Ipada naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lekon, alabing natin ang tunay na kahulugan. Lekon, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilap nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan ng banal na kasulatan, kapayapaan magkakamit ng tunay na unawa. Depo, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, naliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo lamang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, itaban na yan, banal na kasulatan, kapayapaan magkakamit